taas na antas lamang ang maaaring mag-enjoy dito at ang lean take-out. Tubig mula sa balon na iyon at sabihin sa kanila na painitin ang tubig na ito bago ito gamitin pagkatapos ay hugasan ang iyong mukha pagkatapos nito at pareho. Laking gulat nila matapos makita ang tubig na pareho nilang iniisip na ito ay holy spring water at kapag lean ay nagbibigay na tubig sa manok din. Pareho silang nagulat pagkatapos makita ito at sinabi ni Ziling kay Naong sis sabi ng guro na ang pinutol niyang kahoy na panggatong ay hindi ang blackwood na nandoon at nang maghilamos silang dalawa. Sa pamamagitan ng holy water na yon ang kanilang balat ay nagsisimulang kumikinang at ang kanilang balat ay nagiging napakalambot. At Ziling sabi sa na sister, maaari ko bang inumin ang tubig na ito at pagkarinig nito na makakakuha ng galit at sinabing huwag ipahiya ang Panginoon Ziling sa atin, dapat nating kalimutan ang mahihirap. Ang buhay namin sa banal na lupain noon ay tinatawag silang dalawa ni Lin para mag-almusal at pagdating nilang dalawa. Forward laking gulat nila nang makita ang almusal at ang reaksyon ng mukha nilang dalawa ay nagbago din at sabi ni Ziling. Ito ang sinabi ng guro, isang taniman ng gulay, hindi ito ang lahat. Banal na gamot tulad ng isang taniman ng gulay, hindi nakakagulat na kailangan itong patubigan. Holy spring water ngayon, pareho silang at nagbibigay sa kanila ng lean. Sinabi ng chopstick na ang mga manok ay hindi nangingitlog kamakailan kaya kailangan na nating magsimulang kumain ng gulay. Sinigang muna since wala naman kaming itlog kaya gagawin namin kung anong meron kami. Pero pareho silang nabigla tapos nanginginig si Naong at sabi niya ang isang mangkok nitong sinigang ay napakalakas. Gamot kahit isang dahon o ugat ay iingatan at ituring na isang sagradong bagay sa tatlong pinakamataas na banal na lupain at ang pumupunta rin ang maliit na puting pusa sa lugar na iyon at hinahaplos siya ng payat ng pagmamahal na iyon at ngayon ay handa na si Naong magkaroon. Almusal at pareho silang nagsimulang kumain ng almusal tulad ng isang pusa at payat na nagsasabi. Sa kanila na kumain ng dahan-dahan mayroon akong higit pa at kapag kumain sila ng almusal na iyon ang pakiramdam. Humihingi pa si Heaven at Ziling kay Metoto at ginagawa rin at nakikita ito ang maliit na puting pusa ay nagulat at naisip na siya ay gutom na gutom at pagkaraan ng ilang oras ay masayang-masaya silang dalawa. Pagkatapos kumain ng almusal busog na silang tatlo tapos nung nakita nila si Lin medyo nagulat sila si Lian pinapakain yung. Sabi ng mga manok at Ziling kay Naong sis, bakit medyo kakaiba ang nararamdaman ko dito sa fryer? Range chicken ang pinapakain ng master ay siguradong hindi mortal species karamihan. Malamang na ilang uri ng beast right, hindi mo ba napansin na ang ginagamit ng amo sa pagpapakain sa mga manok ay pawang banal na gamot? Tapos lumapit si Lin kay Ziling at may hawak na itlog si Lin pero hindi ordinaryong itlog, may phoenix sa loob, at sabi ni Lin kay Ziling since busog na kayo mag-practice Zaling. Ang gawain mo ngayon ay iguhit ang itlog na ito at sinalo ni Zylan ang itlog na iyon at sinimulang tingnan ito ng mabuti at sinabing naramdaman ko, parang may hawak akong kakaiba at tinitingnan ni Naon ang itlog na iyon at sinabing ang itlog na ito ay naglalaman ng walang hanggan. Ang enerhiya ng fire spirit tulad ng isang natutulog na bulkan at sa ibabaw ng EDG shell ay mayroong isang malabong apoy na kulay phoenix. Pattern anong klaseng itlog ito? Parang sabi ni Master na madalas kumain ng ganito at lefan sa harap. Tanong ni Ziling, paano yan? Wag gusto mong isipin ang pagpinta ng itlog ay madaling payat. Nagsimulang matuto ng Ziling tungkol sa pagpipinta at sinabing ang pinakamahalagang bagay sa pagpipinta ay ang pangunahing kasanayan at pangunahing kasanayan. Sa katunayan ay kung ano ang nagpapahintulot sa iyo na makita sa pamamagitan ng phenomena sa kakanyahan, kung ang isang simple ay maaaring ipinta 10,000 ng mga beses sa iyo pagkatapos ikaw dapat talagang maunawaan ang subject kung gayon ikaw ay dapat. Tunay na makita ang paksa na parang sarili mong siling nagsimulang yumuko bago sumandal at nagsasabing alam ni saying yon. Nagkamali si Zeng at maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ni Lin. Pumunta si Lin sa harapan. At binuksan ang pinto at nakita niya na nandoon ang kanyang tiyahin at sinabi ng kanyang tiyahin si Lin, siya ay hayaan mo akong sabihin sa iyo na mayroong lindol kagabi, maraming kabundukan ang gumuho, tanging nayo namin ang hindi. Gumalaw sa lahat ng kamanghamanghang, maraming mga ibon at hayop sa kabundukan ang namamatay sa pasukan ng nayon, ito ang una class animals at masarap ang karne, buti na lang makapal ang balat at
Nawasak ang mga bakal na kutsilyo ng lahat, buti na lang binigyan mo ako ng kutsilyo sa kusina bago gumana ang kutsilyo sa kusina, putulin ko lahat ng ito at ipapadala ko sa iyo ang hulihan ng mga paa. At kapag nabalitaan nilang tatlo na nagkaroon ng lindol pareho nang sila ay labis na nabigla at si Lin ay nagulat din kung paano tumama ang isang lindol. Ang kasunod na bundok na ito ay nakita namin ang isang lumilipad na barko na patungo sa Sunli Mountain at may 2 tao sa lumilipad na barkong iyon na kabilang sa sekta ng Ziling at Nuning at ang unang tao sa kanila ay nagsabi ng kapatid na timing kapag ang mga suli na bundok nito ay ganap na nabuksan ang mga banal na labi. Sa likod ng ating mga ninuno ay tiyak na lalabas, ngunit ang isa pang lalaki ay nagsabi sa kanya, sabi ko kung bakit ang matandang multo na si Emos ay nagpadala ng kanyang 2 mga babaeng alagad dito noon pa man ay gusto nilang kunin ang banal na relic para sa kanilang sarili at sa unang lalaki. Nakangiting sabi ni Kuya, masyado kang nag-aalala kung anong klaseng bagyo ang magagawa ng 2 maliliit na magsasaka sa interference stage. Sanhiang Ju Exen, kayong 2 ay pangunahan ang mga tao na hanapin si Nanfong at Zing at ibalik sila sa sekta patay o buhay, at ngayon ay sandalan at ang 2 batang babae ay dumating sa nayon at siya ay nagulat. Upang makita ang nayon dahil maraming mga sakuna ang nangyari sa lugar na ito, maraming mga espiritong hayop ang patay dito. Place siyang kung saan ang 2 babae ay labis na nagulat at medyo kinakabahan, ngunit si Nanfong nagsasabi kay Ziling kasama ang isang master sa paligid kahit ang mga natural na kalamidad ay hindi maglalakas loob na dumating. Malapit, hindi mo ba napansin na may radius na libo-libong milya lamang ang maliit? Buo pa rin ang mountain village kahit ang mga taga-nayon ay nakatulog ng mahimbing sa buong gabi na hindi alam ang nangyayari. Sa labas at maraming makapangyarihang hayop ang patay sa lugar na ito, at nang makita ni Ziling na ganoon kalaki ang pinuputol ng mga taga-nayon, pagong napakadaling nagulat siya nang makita ito dahil hindi ito isang pangkaraniwang hayop, ito ay isang espiritong hayop na isang high-level beast, at lahat ng taga-nayon ay pinuputol ang pagong na iyon gamit ang kitchen knife na ginawa ng payat, at nakikita ang Ziling na ito. Kinakabahang sabi nito ay masyadong brutal ang mammoth beast Great Green Rock Sonnen. Pagong ang mga ito ay lahat ng sub-level na espiritong hayop at ngayon ay kayanan ng mga ordinaryong taga-nayon. Gamitin ang mga ito upang punan ang kanilang mga tiyan, at iniisip ni Ziling ang tungkol sa sandalan ang pagpapala ng ganap na kapangyarihan. Lahat ng nilalang ay pinagpala. At lahat ay pantay-pantay. Ako ay naliwanagan ng lahat ng ito ay dahil sa aking Panginoon. At si Lin ay nasa malalim na pag-iisip, iniisip niya kung paano nangyayari ang mga lindol na ito. Katulad din kung saan may kabundukan, may mga continental plates na madudurog, buti na lang maayos ang village na ito. Ito ay isang lugar na pinili ng sistema, kaya ito ay dapat na ang pinakaligtas na lugar, at sa sandaling iyon ang Nayon Elder ay dumating sa lugar na iyon. At nagtatanong kay Lin, marami kang kaalaman kung ano sa tingin mo ang nangyayari dito. Walang mangyayari sa amin dito ng tama, at nakangiting sabi ni Lin sa Nayon Elder na walang dapat ikabahala ang aming nayon ay ligtas, at marinig ito ang parehong mga batang babae ay naging masaya, at sa sandaling iyon narinig ni Ziling at Nawan na may tumatawag ng sobrang lakas, at may nakita kaming lumilipad na barko papunta sa lugar na iyon, at may 2 magsasaka sa lumilipad na barkong ito na dumating upang patayin sina Ziling at Naong, at nakita silang 2 na naging alerto ang mga babae, ngunit sabi ni Naong, Master, kami ay orihinal na mga disipulo ng 3 banal na lupain, hindi matagal na ang nakalipas, ang aming orihinal na master ay naka-frame, kaya kami ay inutusan na pumunta sa Mount Sule upang humingi ng tulong, at sandalan din nakikinig sa Naong at nagsasabing 3 banal na lupain. Ano ang mga ito? Kaya sinasabi ni Naong, sandalan ang ating banal na lupain. Ang patriarka ng sekta na ito ay medyo prominente sa 3 disiplina ng music, painting at calligraphy, at lahat ang mga alagad ay nagsanay sa lahat ng 3, at marinig ang payat na ito ay iniisip na ito ay isang paaralang gawa sa mga kabataang pampanitikan at masining. Bakit sila galit na galit din sila? Sumisigaw, akala ba nila dinala ko ang mga makulit na bata dito para makipaglaro? Isa na akong sikat na tutor sa level na ito, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kaya ko. At ngayon ang 2 magsasaka na iyon ay mabilis na gumagalaw pababa upang mahuli ang 2 babaeng iyon, ngunit
Pagkatapos ay pinutol ng isang babae ang hayop gamit ang kutsilyo sa kusina na ginawa ng Lee at pareho silang tumigil nang makita nila ito at nagsimula ang pawis. Nahulog mula sa kanilang mga noo at pareho silang natakot at tumakbo pabalik sa kanilang lumilipad na barko na mayroon silang dalawa. Natanto ang isang napakamapanganib na kapangyarihan at ngayon ay pareho silang umabot sa kanilang lumilipad na barko at sabihing simulan mo na ang barko, bilisan mo at umalis ka na dito. Kinakabahan ang magsasaka at sinasabi na kutsilyo kahit na ang sun and tortoise shell na hindi maaaring basagin. Nang tinatawag na Supreme Being ay parang tofu crumbs sa ilalim ng kutsilyong ito sa lugar na ito. Nakakatakot ito ay hindi natin kayang hawakan at ang dalawang magsasaka na iyon ay nagsimulang tumakas mula sa lugar na ito. Ang lumilipad nilang barko at makita silang payat ay nagtataka din kung bakit sila. Makikita ito siling nagiging masaya at tumingin at Lin may malaking pagmamalaki at pareho silang iniisip na mayroon tayong Panginoon dito. Hindi natin sila dapat katakutan na may isang Panginoon dito kahit na ang pinakamataas na nilalang. Walang magawa, nagsasalita ng mga dahilan na kung matakot ang iyong kamahalan ay hindi qualified upang dalhin ang mga ito. Tapos nakita namin yung dalawang lalaking yun, sabi ng isa sa mga lalaki na babalik ang dalawa naming disciples. Tapos sabi nung isa, hulaan ang nakatagong panganib ay nalutas na at ang mga bagay na naiwan ng ating mga ninuno ay makukuha lamang natin. Mga tagapagmana, ngunit ang dalawang disipulong iyon ay napakabilis na lumapit sa dalawang ito mula sa kanilang lumilipad na barko at sinabing, Master, something big has nangyari. At ang alagad na sobrang kinakabahan ay sabi sa kanilang dalawa na at pumasok si Ziling sa Forbidden Place. Masyadong nakakatakot yung Forbidden Place, yung luma. Pinutol ng babae ang sana na pagong gamit ang isang kutsilyo na ang kutsilyo sa kusina ay naglalaman ng isang mahusay na aura sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito mula sa isang distansya. Nagbibigay ito sa akin ng kahulugan ng nakamamatay na banta. Kung lalapit ako, natatakot ako. Dinurog ang Forbidden Land ay hindi naapektuhan sa lahat ng malalaking pagbabago sa Mount SLE. Nakakatakot itong marinig na salita ng alagad na galit ang lalaki at sinabi kung anong uri ng mga walang kwentang bagay ang masasabi mo, mukhang kailangan nating gawin ito. Ang aming sarili at ang iba pang mga tao ay nagsabi na kakaiba na ang lugar na ito ay parinlin pinsala kapag yun biglang bundok ay nagkaroon. Gumuho at ang unang lalaki ay nakaramdam ng isang bagay na hindi ko maramdaman, ang kaunting pagkakaiba, kaya't sumisid tayo at galugarin. Ang una at ang pangalawang lalaki ay ngumiti at sinabing, gusto kong makita kung anong klaseng karakter ang maglalakas loob na tanggapin ang dalawang rebelde at lumaban sa ating banal na lupain ng Seno. At ang lalaking iyon ay napakalakas ng tunog na at zing. Dalawang rebelde ay lumabas at namatay at nang marinig nilang pareho ang boses na iyon, maunawaan kung sino ito at sinabi ni Naong hindi yun ang tinig at nakikita ng Elder Shai. Pareho silang kinakabahan na tanong ni Lin kay Ziling, Elder Shai, parang high level. Kaya ito ay isang elder at Ziling, sabi ni Lin na paparating sila at naririnig ito. Iniisip ni Lin na masyadong agresibo ang guro ay mukhang pisikal na parurusahan ang estudyante, which is hindi maganda, at sabi ni Lin sa kanilang dalawa, walang problema, makipag-usap ako sa kanila kung ano. Tinuruan ka rin ba nila Naong nagkukwento sa Lin tungkol sa kanilang dalawa? Elder Sher Tai ay bihasa sa calligraphy at Elder Timing na bihasa sa musika at ang kanyang instrumento ay ang flauta. At marinig ang Lin na ito ay nagsimulang tumawa at nag-iisip ng musika, calligraphy na yun lang ang aking magaling. Pagkatapos ay kinuha ni Lin ang brush at sinabi na nakuha ko ito sandali, ngunit Ziling at Naon matakot pagkatapos makita ang brush ng Lin na yun at sinabi ni Zeng, bakit pakiramdam ko ang hawak ng guro sa kanyang kamay ay hindi brush kundi walang kapantay na espada, at sinasabi din kung anong kaharian nito kapag ang brushes ay nakahanay at sandalan. Sabi sa Ziling, Zeng, kunin mo ito, calligraphy, at i-frame ito sa itaas ng pintuan ng patio. At kasabay nito ay masayang nag-iisip si Lefan. Magsimula tayo sa pagbibigay ng pangalan sa pahina na may malakas na kapaligiran sa pag-aaral, kaya hindi sila nagkakamali ng ideya kapag nakita nila ito. At pagkatapos ay dumating ang ibang lalaki ang lugar na iyon at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin ay siya nga ang mga rebelde ay nandito. Siling mo talaga dito, saan?
Doon at marinig ang boses na yon ay nagsimula siyang imagining the great river flows to the silangan at ang mga alon ay tanggayan ang lahat ng romantikong figura sa lahat ng panahon at pandinig. Boses na yon nagsimulang mawala ang lalaki at sinabing kapatid naririnig ko ang sa umaga at mamamatay ako sa gabi ay mapagtanto mo at ilang saglit lang ay mawawala na siya at tanging ang plaute niya lang ang nabubuhay. Sa lugar na iyon at sa itaas ng parehong ang mga alagad ay nanunood ng lahat ng ito at nakikita ito. Pareho silang nagiging nagulat at sinabi kung paano pwede ba yan dito the transformation supreme pagtime ng isa. Ang pinaka-promising na mga immortal sa banal na lupain ng Sandalias na namatay siya pagkatapos ay lumabas si Lin mula sa kanyang bahay at nagsimula. Tumitingin-tingin sa paligid at nagtanong kung umalis na ba ang mga taong iyon at kinuha ni Ziling ang flute na iyon mula sa lupa at napasobra. Nagulat nang makita ang plaute na iyon at sinabing ito ang sandata ni Elder Timing sa pangkalahatang mineral na tumutugtog ang taong iyon ng plaute at pero si Lin diretsyong sabi niya kay Ziling itapon mo na yung sandata niya at puno na siya. Naglalaway si Aura at si Lin ay nag-iisip habang nagpapatuloy at kung anong plaute ang gawa sa bakal parang sipol. Isang girong ganito no wonder pumunta dito ang kanyang estudyante para gumawa ng eksena tapos nakita namin ang magsasaka na may hawak ng anteng-anteng sa kanyang kamay at binali niya ang talisman at nang makita ito ng isa pang magsasaka ay nagulat at sinabi sa ang magsasaka na kapatid na ito ay isang jade talisman mula sa banal na lupa ipapaalam ko sa Patriarch at sa lahat ng Supremo. Matatanda sa sitwasyon dito pero doon sinasagot siya ng magsasaka na dalawa. Ang mga matatandang isang patay at isang baliw ay hindi gaanong seryoso at ngayon ay nagsisimula ang enerhiya na nagmumula sa talisman na yon at ang enerhiyang yon ay nasa anyo ng isang matanda at sinabi ng lalaki kung ano ang problema kaya siya. Sinabi sa magsasaka na patriarka na ang dalawang real na rebels na Ong at Zing ay naghimagsik laban sa sekta at nakiisa sa iba upang patayin si Elder Tai Ying at si Elder Shirai ay wala kahit saan. Dakilang elders na magbigay ng agarang suporta para patayin ang mga rebelde para ipaghiganti ang pagkamatay ni Elder Taing at ng Elder. Sabi ko na iintindihan ko pagkatapos nito ang eksena ay nagbabago at nakita namin ang banal na lupain ng Sanju at may mga nakaupo sa lugar na ito at isa sa kanila ang sabi ni chairman na may ganitong makapangyarihan existence tayo ba talaga? Gustong ipaghiganti ang dakilang elder at ang sabi ng chairman sa kanya hindi ba masyadong maaga para maglunsad ng tahasang banal na digmaan bago tayo? Alam kung ano ang nangyayari at sabi ng isa pang lalaki ay namatay ba ang dalawang basura sa paanan ng Mount Sunli na alala ko na ang magbubukas na ang Eternal Ascension platform sa Sunli Mountains nito at sa ilalim ay may mga tuneladang kayamanan. Naiwan ng ating mga nauna nang umakyat sila sa kawalang hanggan pagkatapos nito ay nagtagal ang mga babae at ang matanda ay dumating sa lugar na yon at basahin ang kaligrapya na nakasulat sa dingding isipin at pag-aralan mo ito. Nangingibabaw ng kusang loob at pagkakita sa kaligrapyang yon ay labis na nagulat ang matanda at sabi pa lang nito ay nakakaramdam na ako ng hindi mailarawang aura kung isang sword cultivator. Pumunta ako rito natatakot ako na mauunawaan niya ang Supreme Sword Technique ng kaligrapyang ito at ngayon ang tatlo sa pumasok sila sa loob ng bahay ni Le Fan at yumuko at sinabing si Senior Chen Ning at ang iba pa ay darating para salubungin ka at si Lin ay masaya na. Makita silang tatlo at tinawag sila sa kanya at yumuko silang tatlo pagkatapos makita. Sabi ni Leon at Lin sa kanila ipinapalagay ko na ang iyong pagbisita ay may kaugnayan sa kung ano ang gagawin ni Luam Ning at ng iba pa. Tama at Linger tanong ni Lin Seniors may mga suggestions ba kayo para sa amin sa pagkakataong ito at nakikinig Linger sabi ni Lin. Okay lang siya kalma lang huwag kang masyadong kabahan sa mga bagay na ganito hindi mo na kailangang alalahanin pero dahil ikaw ay eto may ibibigay ako sa iyo nung huling binigay ko kay Luam Ning 10,000 Mountain Dragon painting sa kanila I guess nagkakaroon sila calligraphy at pagpipinta exhibition auction o isang bagay at ngayon. Mukhang magsisimula na yung calligraphy and painting exhibition kaya dahil ganoon ang kaso sasama na lang ako at tulungan silang lumabas muli at sa payat na estilo ay may inilabas siya mula sa kanyang tabi at sinabing ito ang tinta ng papel na espadang dumurog sa langit at pareho silang nagulat nang makita ang papel na yun at gayon din.
Ibinigay ni Lin ang walang kamatayang palasyo at sinabi sa kanila sa pagkakataong ito aalis ka na dala ang librong ito at pagpipinta dahil gusto nila. Upang ipakita sa mundo sa pagkakataong ito ipakita natin sa mundo kung ano ang tunay na pagsulat at pagpipinta at ang mga babae at nagtatagal. Kunin ang dalawang bagay na iyon at magsimulang umalis mula doon at nagtagal sabi sa mga babae. Kasama ang dalawang kataas-taasang kayamanan ng Senior Lee kahit na ang mga bundok ng Son Lee ay mapanganib hindi natin kailangan. Takot na pumasok at masayang sabi ng babae buti na lang at suportahan natin ang Holy Land of Tian at Zhang pagkatapos nito ay lumipat ang eksena at nakita namin sabi ng oo at marami